Hello, magandang gabi sa inyo lahat. So, meron tayong re-react na video. Ito ay tungkol sa aswang naman, ano. Ito ay episode sa I Wonder. So, nadaanan ko one time yung video na to na nagva-viral sa FB. So, tingnan nga natin. Hindi ko pa napapanood to, ah. So, tingnan natin ano ba yan. Sa video na ito, makikitang tila nabulabog ang mga residente. Ang iba nga, yakap-yakap ang kani-kanilang anak. At may hawak pang malalaking kahoy at flashlight na parang may hinuhuli sa 10 oras na ng gabi. Samay maes! I wonder ano kaya ang kwento sa likod ng video na ito. Diyos ko Lord, dakpan nyo malawar ka mo. Dakpan nyo na. Dito sa sitio Little Baguio, South Cotabato, ang pinagmula ng video. Ay, malapit lang kila Kuya Red, oh. Pwede niyong gawa ng content to, Kuya Red. Nang sa kalagitnaan ng gabi, Una po, may nagsisigawan doon sa baba. bigla na lang daw silang nabulabog sa takot. Tapos nung pinuntahan namin, yun na pala, aswang na yung nakita nila. So ito no, base doon sa nagkikwento, yung nagkikwento mismo, hindi niya naman nakita ng first hand yung aswang. Kasi ang sabi niya din tama ha, Silang nabulabog sa takot. Tapos nung pinuntahan namin, yun na wait lang, doon sa sinabi niya una. una po, may nagsisigawan doon sa baba. Diba? So may nagsisigawan lang doon sa baba. Then, ang sabi ni Kuya, Bigla na lang daw silang nabulabog sa takot. kasi nga may nagsigawan unang instinct, feeling ko nung una, hindi pa naman nila alam talaga yon. Pero instinct natin, pag may nagsigawan doon, lalo na't kayo close kayo sa isang community, diba? May tinatawag kasi na, na bayanihan men na pagka naagrabyado yung isa, syempre, katropa mo yun doon, ang tendency nun, makikijoin yung iba para tulungan ka. Without even knowing kung ano yon yung pinagsigawan. Nangyayari yan minsan. 'Di ba? Yung pag nakapukaw ng attention. Ito pa perfect example, Perfect example. Ito marketing experiment. May tinatawag kasi tayong bandwagon Bandwagon effect. 'Di ba? Ito ginawa namin tong experiment na to sa I believe SM Marilao ba or Sangandaan. Kasi part ako ng Special Projects Division So, ang ginawa namin, mahina kasi yung benta doon sa store. Ito secret lang natin to. Hindi ko na babanggitin kung anong kumpanya. Mahina yung benta sa store. So ang ginawa namin yung kami, yung mga merchandiser na galing sa ibang store, pinatulong namin, hiningan namin ng mga volunteer, tigli-5 na merchandiser galing sa ibang branches. At pinagsibilya namin. 'Di ba? Nag 3-day sale dun sa isang sa isang lugar na yon. Ang ginawa namin, yung mga pinagsibilya namin merchant, pinapila namin sa store. Pinapila namin sa harap ng store. Tapos, syempre, konting acting na, makakatipid, ganun ang banat, in-experiment. So, ang nakapila doon, almost 50 na katao, na puro sa amin lang talaga. Na mga kasabot namin. Nakapila doon sa store na papasok dahil murang-mura daw ang mga bilihin, ganyan yung mga sinasabi. Hanggang sa napapansin namin, humahaba na yung pila, as in talaga humahaba na yung pila. 'Di ba? Humahaba na yung pila na mukhang hindi na sa atin yun hanggang sa inabot na doon sa
sa may main entrance, sinasabi ko siya, successful. Kasi ang ine-exploit namin doon, yung bandwagon effect. Yung, syempre, pagka nakita nila maraming pumipila, may mga makikijoin. Yung parang, kasi di ba parang nasa part na natin as humans, yung alam mo yung para maging in ka. Di ba? Di ba may mga nauuso sa social media na ginagaya mo rin? 'Di ba? May scientific studies naman tungkol diyan eh. 'Di ba? Hanggang sa yung technique na 'yan, alam niyo kung saan namin natutunan 'yan. Alam niyo yung yung Jayco donut, 'di ba? Hindi ko sinasabing gumawa ng peking pila ang Jayco donuts ha. Ang kasi 'yan, minsan kasi may bagong tayong stall ng Jayco donuts. 'Di ba dati nung araw ang haba ng pila niyan sa malls, yung Jayco na donut. 'Di ba? Ngayon kasi, naoobserbahan namin pagka tinitingnan namin yung Jayco na mahabang pila. Kahit kami rin mismo sa sarili namin, curious din tuloy kami, ba't kaya pinipilahan to? Kaya ang tendency, makikipila na rin kami. From that, naisipan namin, ano kaya kung gawin natin sa store natin to? 'Di ba? Mag-arkila tayo ng tigli-5 merchandisers kada branch, tapos papilahin natin. Effective siya, men. Effective siya na marketing matatawag ba marketing strategy yon? 'Di ba? Kasi syempre 'di ba, ikaw ba't kaya pumipila to? Parang siguro may talagang malupitan dun sa loob kaya pumipila to. Kaya pipila na rin yung mga tao. So, ang ina-explain ko lang dito kasi, mga men, ito yung tinatawag na bandwagon effect. Pag may nagsuguran doon, minsan kahit hindi pa alam kung ano yung susugurin doon, makikisugod na rin. Diba? Tapos nung pinuntahan namin, yun na pala, aswang na yung nakita nila. Tama ko? Nasong pinunta, yun pala, aswang naman nakita nila, sila pa rin ang nakakita. No? Panyo na, takpan nyo Hindi siya. Wala naman daw sinaktan na sinasabing aswang, pero takot ang dinala nito sa purok. Nasaan yung aswang na tinatawag kaya? Tingnan natin kung ipapakita. Sa naniniwala dito si John Rel, 37 taong gulang, patrol sa kanilang purok. Siya raw mismo nakita niya ang di umano aswang. Nangingisi-ngisi pa nga raw na nagtatago sa matandang puno na ito. Ningisi-ngisi. Baka naman kasi addict yun. Pwede, addict. Hindi, nagiging skeptical lang ako, no? Mga kababayan ko. Hindi, mamaya, bibigyan ko kayo ng, ng dahilan. Hindi ko sinasabing hindi ako naniniwala sa aswang. Hindi ko lang talaga alam. Pero kung ako ang tatanungin nyo, kung ipapag-gauge nyo sa akin, kung totoo ang aswang o hindi, mas ginigauge ko sa hindi. Pero I don't know, mga kababayan ko. No? Baka some of these days, may lumabas na talagang solid proof na nag-i-exist ang mga aswang. Kaya hindi ko sinasara ang pinto ko dyan sa mga yan eh. Sa mga duwende. Definitely sa multo, 100% naniniwala ako. Pero sa mga duwende, tikbalang, kapre, I don't know. Hindi ko alam. 'Di ba? Hindi ko alam. Ayoko sabihin na hindi ako naniniwala. Marami mo, meron naman pala talaga. Katulad yung mga aswang na yan, mga kababayan ko, no? Hindi ko alam. 'Di ba? Pero kung katulad ng sinabi ko kanina, kung i-gauge natin, kung ako ba ay leaning sa naniniwala o hindi, mas lamang sa akin na hindi ako naniniwala. Mamaya, as we go along, pag-uusapan natin kung ano yung opinion ko regarding sa aswang na yan. Dito ko siya nakita. Saka hinabol ko ng itak. Papunta doon. Ayun yung aswang! Gusto kong yung description, ano ba itsura niya maliban doon sa ngumingisi. Pero sige, ako talaga na anuhin siya, na itakin. Sa sobrang bilis, hindi nahabol. Pagkatapos ng kanya Ito pang tanong ko. Sa dinami-dami nilang nandoon na sumugod, wala man na nakapag-video ng cellphone. Meron nakapag-video dun lang sa malayo habang tumatakbo yung mga tao. 'Di ba?
sa panahon ngayon, kahit pa sabihin, hindi, sasabihin nyo naman sa akin, hindi, nasa state of panic sila, hindi na nila may isip maglabas ng cellphone. Maniwala ka sa akin, yung mismo nga bumabagyo, nakakapaglabas ng cellphone para mag-video eh. Nasusunog nga na bahay, nabibidyohan pa eh. Pero ang tanong kasi, bakit yung ganyan ay hindi sila makapag-video ng cellphone, nakakapagtaka lang. 'Di ba? Ang dami-dami nila kung makikita mo yung mga sumusugod na tao doon, men. 'Di ba? Siguro naman kahit yes, naniniwala ako na may mga taong wala pa ring cellphone hanggang ngayon, pero putya naman, kung mapapanood mo itong video na to, sandali pakita ko sa inyo ha. Sa dami ng sumugod doon, Pinuntahan namin, yun na pala. Aswang na yung Diba? nakita nila. sa dami na sumugod doon, imposibleng walang dalang cellphone yung iba dyan. Wala naman daw sinaktan na 37 taong gulang patrol sa kanilang purok. Siya raw mismo nakita niya ang di umano aswang. Nangingisi-ngisi pa nga raw na nagtatago sa matandang puno na ito. Dito ko siya nakita. Saka hinabol ko ng itak. Papunta doon. Ayun yung aswang! Sige, ako talaga na anuhin siya, na itakin. Sa sobrang bilis, hindi nahabol. Hindi rin nabidyohan. Dapat yung mga tao may GoPro na nakalagay sa leeg. Para kalimitan naman, ganito naman problema. Kalimitan naman pag mga ganyan supernatural, pansin ko palaging malalabo ang kamerang pinapangkuha. 'Di ba? Wala man lang, panahon na tayo ng HD eh. Kahit 1080p man lang yung ipangkuha mo, 'di ba? Hindi naman nagde-demand ng 4K ang resolution, kahit 1080 o 720 man lang sana yung resolution, 'di ba? Nagtataka ako, makakapture man ng video palaging malabo, 'di ba? Tapos ng kanyang pakikipagbuno sa aswang. Binalikan daw siya nito hanggang sa kanyang pagtulog. Ano yan, napapanaginipan niya? Kung panaginip lang yon, hindi ko naman makukonsider na part ng ano. Siyempre, minsan, pag hindi lang naman aswang ang nakakagawa niyan sa tao. Kahit halimbawa isa kang sundalo na nasaba ka sa gera, nararanasan niyang PTSD, post-traumatic stress disorder ba? Tama ba ako? 'Di ba? Yung mga biktima ng ng hindi magagandang pangyayari, 'di ba? Mga naabuso, nararanasan din naman 'yan eh. Kasi may traumatic experience doon. Hindi nangangahulugan na syempre siguro traumatic yung experience niya doon sa aswang, mapanaginipan niya. 'Di ba? Not necessarily na dahil yun sa power ng aswang. Gagalit na kayo? Sabi ng iba, judgmental agad ako. Dalawang gabi, bantay, sarado kami dito, di kami nakitulog. At hindi lang daw si Ronald ang apektado ng di umanong aswang. Takot din ang idinulot Yan, nito kadalasan, sa PDDan. Lalo't pinaniniwala ang mga buntis ang paboritong biktimahin ng mga aswang. Sabi ng anthropologist, may diyan eh. Ewan ko doon sa nakaraang content natin. Ito doon tayo pupunta na ang aswang. Kasi sabi ng mga anthropologist kasi, mga kababayan ko, pasintabi sa mga naniniwala sa aswang Hindi po ako nagsabi nito. Kahit i-research nyo naman, ang aswang kasi inimbento yung panakot daw yan sa mga Pinoy nung araw. 'Di ba? I forgot kung panahon ba ng Spanish era or parang piniprevent daw niya na tuwing gabi ay magbuklod-buklod yung mga Pilipino, makaisip ng rebellion. Something like that, Parang yun daw yung dahilan kung bakit inimbento ng mga Spanish ang aswang. At the same time, yung paniniwala na buntis ang
ang hinahabol ng aswang or gustong-gusto ng aswang, yun ay isa ring panakot din daw yun. Dahil 'di ba, ang mga buntis nung araw ay kahit ngayon, 'di ba, delicate ang kalagayan ng mga yan mga pregnant mothers. 'Di ba? Mga pregnant women. 'Di ba? Delicate ang ano nila, critical ang kanilang kondisyon, kumbaga. So, inimbento 'yon para walang magmatigas ang ulo na paggabi ay pagala-gala dahil andyan ang risk ng pagkadapa or kung ano-ano pa mang aksidente ang pwedeng mangyari sa dilim. 'Di ba? Not necessarily na aaswangin ka. Kumbaga para magkaroon lang ng takot ang mga pregnant women daw nung araw na lumabas. Yun yung sinabi ng anthropologist, no? With all due respect sa mga naniniwala sa aswang. I know some of you may mga kwento, bungo ako na naranasan ko na may aswang talaga. Good for you, no? Pero ang tanong ko naman, yung mga nagkikwento sa akin ng ganyan. Kasi kahit mismong yung kuya ko nakatira sa Aklan Nakatira sa Aklan, ini-invite nga ako doon pero hindi makapunta kasi wala akong pera. Gcash kayo. Hindi, joke lang. Hindi, yung kuya ko nasa Aklan, at ang Aklan ay malapit niya sa Capiz, di ba? Pati nga kuya ko naniniwala dyan Kasi sa gabi daw, nung pumunta daw sila sa may bandang Capiz, may malaking ibon daw na nararanasan, something like that, Pero ang tanong ko kasi, di ba, let's say may mga karanasan kayo niyan. Yung mga nagkikwento na yon, lalo na kuya ko, nagkwento sa akin yung kuya ko niyan. Di ba? May maipoprovide ka ba sa aking evidence nung claim mo? Sa dinami-dami ng tao doon sa Aklan or doon sa buong lugar nila, nandiyan yung Iloilo, di ba? Wala man lang makapag-produce ng video ng aswang na yan. Sa panahon ngayon kasi ultimong, 'di ba? Alam naman natin ang pagkakaroon ng cellphone nung araw, lalo na nung early 90s. 'Di ba? Yung hinuhugot pa yung antena. Luxury yun dati. Ang mga meron lang nung araw, mga milyonaryo talaga 'Di ba? Pero sa panahon ngayon, 'di ba? Mga early 2000, mga 2007 nung pinanganak yung iPhone, yung smartphone, 'di ba, nung araw. May mga cellphone na rin yung mga lower class nun, pero black and white naman. 'Di ba? Ang mga meron lang ng mga smartphone talaga yung mga touchscreen, mga mayayaman din. Pero sa panahon ngayon, tandaan mo kahit nagbebenta ng basahan sa kalye, may colored na cellphone na touchscreen na May mga Facebook account na nga lahat 'Di ba? Siguro ang mga walang account na lang ng Facebook sa panahon ngayon, kung ako ipapa-estimate mo siguro mga less than 10% na lang ng populasyon ng Pilipinas 'Di ba? I could be wrong pero yun yung paningin ko. Wala naman akong data na maibibigay sa inyo, pero feeling ko ganun, kahit pumikit ako, magturo ako ng isang tao dyan, automatic may Facebook account na yan Sa panahon ngayon, yung mga nakakasalamuha mo dyan sa labas, how much more ito pa? 'Di ba? Hindi naman yung lugar nila, mga sibilisado na yan May cellphone na rin yung mga yan, 'di ba? Bakit wala pang nakakapag-produce ng video na talagang malinaw na aswang talaga? Mag-search nga tayo sa YouTube kung may video ng aswang. Tingnan natin aswang video. Actually, yung GMA na yan, may researcher na yan 'Di ba? Trabaho ng mga researcher na yan, kaya lang talaga walang maiproduce aswang video. Ito, aswang sa Capiz naman, sa pool daw sa CCTV. Tingnan nga natin to.
Ang aswang sa Capiz, tingnan natin kung ito CCTV naman. So ito hubot-hubad naman ito, men. Paano mo nasabing aswang yan? Hindi naman aswang yan eh. Di ba? Naka-blurred yung ano pa ba? Kung may aswang sa bubong namin ito. Yes, let's say hindi naman natin nakikita 'yun eh. Pero mga kababayan ko, tatanungin ko kayo. Aswang lang ba ang may karapatan na maglakad-lakad sa bubong? Hindi ba pwedeng pusa, daga, ano pa ba ang pwedeng hindi ba pwedeng bunga na nalaglag sa bubong? Di ba, men? Usually kasi ang mga tinutukoy na aswang videos na kumakalat sa it's either gawa-gawa lang or or talagang wala naman talaga, men eh. Lalo na to Jolix na to, tong peke na to. 'Di ba? Walang nakaka-capture na aswang. Malinaw tayo. Baka sumasama ang loob nyo sa akin, ha. 'Di ba? Pero may mga nagsasabing totoo daw 'yan. Ako ay nagtatanong lamang. Hindi ko binabali yung paniniwala nyo. Kasi nakakapagtaka eh. 'Di ba kung 'yan ay laganap, unang-una papatay yan, 'di ba? Bakit walang napapabalita na napapatay niyan? Sige, may nag-comment sa akin eh. Kaya hindi nababalita daw kasi wala daw maniniwala doon. O sige, kahit yung ano na lang, yung kakaibang uri na lang ng pagkamatay, yung halimbawa wakwak ang dibdib or bukas ang tiyan, mga ganong type ng mga ganong type ng report. Kahit wala na yung word na aswang, wala namang ganon na kumakalat eh. 'Di ba? Kung tutuusin nga, kung halimbawa totoo yun, national threat yun eh. Maraming nanganganib na buhay pag ganon. Bakit hindi ginagawa ng paraan ng gobyerno yan? Di ba, men? May naglalabas ng gabi. Tapos, pag lumalabas po kami ng gabi, nagsasabit kami ng ahos. Ng barangay hall. Ang punong barangay na si Rosemary, doble bantay at abiso na rin sa kanyang mga kabarangay. Pag makita mo yung aswang, pag tinapunan mo daw ng asin at saka munggo, kaya hindi makakatakbo daw yung munggo? aswang. Panlaban po daw yun. Dahil Ano yung munggo? Tama, kahit barangay unaware. Di ba? Sabi ni ate, yun daw, yung pag tinapunan mo daw ng munggo. Parang hindi rin si kapitana eh. din sa aswang, bumuo rin sila ng special task force. Dahil sa pangamba ng mga residente, ang mga kalalakihan sa lugar, voluntaryo ng rumoronda sa barangay. Ergan na. Ang tagal-tagal ko na dito, nung time lang yon kami nakakita ng aswang. O, di ba? Itong isa naman, ito si kuya, matagal na daw siya, yun lang daw nagkaroon ng aswang. Nung time na yon. Yung single na yon. So kung totoo man yung aswang na yun, dapat atake pa yun eh. Hindi naman pwedeng once in a lifetime lang umatake ang aswang eh. Yung pagiging aswang, 'di ba, part na ng living nila yun eh. 'Di ba? O ito naman theory ko, maybe yung mga sinasabing aswang ngayon, 'di ba? Hindi na yung katulad ng iniisip natin sa pelikula na nangangain talaga ng tao. Siguro may mga tinatawag na aswang na hindi naman yung tinutubuan ng pangil. 'Di ba? Pwede kasing ganun din ang mangyari. Na hindi iba yung aswang na tinutukoy sa pelikula. Sa parang may nagsabi sa akin yan eh. Manggagamot din eh. Sino ba nagsabi sa akin na ang sabi sa akin ganun, bungo,
hindi naman yung aswang na iniisip natin ay yung aswang na katulad nung sa pelikula. Meron nga 'di ba in-interview sila Julius Babaw. Ang pagiging aswang daw niya, nagiging fresh na fresh siya. 'Di ba? Meron naman nagiging pangit siya tapos minsan nagiging fresh na fresh. 'Di ba? Baka isa sa misconception natin, may aswang naman talaga, pero hindi katulad nung sa iniisip natin na kung ano yung aswang. 'Di ba? Baka may definition na ano ang aswang, yung talagang aswang ako pero hindi nga lang katulad nung napapanood mo sa mga pelikula. Tsura niya po ay itim lang po ang makikita talaga. Dati po, parang ano namin, parang hindi totoo kasi kwento-kwento lang ng mga lolo namin yon kasi para panakot na sa amin para hindi na kami lumabas paggabi. Dumulog na rin daw ang mga residente sa simbahan. Kaya naman nagkaroon na ng regular na panalangin sa lugar. Para hindi Pero yung mga ganyang case, yung mga ganyang case, nakikita mo din naman yung magandang naidudulot sa community. Yung napapadasal sila, 'di ba? Tapos nag-iingat na sila. 'Di ba? May magandang effect din naman kahit papaano. na raw sila gambalain pa ng pinaniniwala ang aswang. Free lang kami sa bahay. Nataranta rin. Kasi ang tinatawag na aswang, matakot siya kasi. Sa mga nangyayari, panay ang dasal namin kasi yan lang ang pananaligan namin araw-araw. Pero ayon kay Professor Jasper Gambito, isang historian, matagal na raw nakakabit sa kultura ni Juan ang paniniwala sa mga kakaibang nilalang gaya ng aswang. Ang ilan sa mga typical na kwento patungkol dito sa mga aswang ay of course yung pwedeng variation nito na magtatanggal o manananggal. Viscera suckers o yung humihigop ng dugo at kumakain ng laman loob. Amalanhig o aswang din daw na immortal o hindi namamatay. Ang commonality ay kinakain nila yung atay. Bakit yung atay? Kasi sa atay daw matatagpuan yung ginhawa ng isang tao. Tinuturing kasi natin na yung mga aswang na ito, yung may iba pa mga elemento. May explanation pa pala yun, kung bakit atay. O nga, madalas nga yan, kakainin ng atay mo. Yung mga nilalang na walang ginhawa sa kanilang buhay. Kung kaya't kinakailangan nilang kainin yung ginhawa ng ibang tao para magpatuloy yung kanilang So, yung pagkain ng sa madaling salita, ulitin natin puan yung ginhawa ng isang tao. Din daw na immortal o hindi namamatay. Ang commonality ay kinakain nila yung atay. Bakit yung atay? Kasi sa atay daw matatagpuan yung ginhawa ng isang tao. Tinuturing kasi natin na yung mga aswang na ito, yung may iba pa mga elemento, sila yung mga nilalang na walang ginhawa sa kanilang buhay. Kung kaya't kinakailangan nilang kainin yung ginhawa ng ibang tao para magpatuloy yung kanilang personal na kaginhawahan. So, meaning, yung pagkain ng atay ay symbolical lang yon. Tama ba ako sa pagkakaintindi ko? Si Kuya nakatingin pa sa camera, Tama. Symbolical, parang Dahil hindi aktual na nakunan sa video ang hinihinalang aswang, di ba? walang nakasisiguro kung sino o ano nga ba ito. Maraming probinsya sa Pilipinas ang may haka-haka Pero alam nyo, tungkol sa mga duwende. ito duwende naman na to Pero alam nyo, feeling ko nakuha na ng video yan Kaya lang, hindi na lang nilabas kasi para alam mo yon, mababali kasi yun. Kasi nagva-viral na Pag nilabas mo kasi yon, syempre mababali yung yung fantasy. Pero sa dinami-dami ng tao na yon, kahit hindi na mismo nakuhanan yung mismo yung aswang na nandoon kahit yung 'di ba, nakapag-video man lang na nandun sila. Kasi ngayon ang instinct na ng tao mag-video talaga 'Di ba? Pag may kakaiba, nakalabas na agad ang camera ng mga 'yan, men. 'Di ba? Kaya parang nakakaano lang ngayon, nakakapagtaka. Kasi ngayon sa panahon ngayon, wala ka na dapat mamimiss na moments So, mga kababayan ko, yan lang po muna yung topic natin tungkol sa ngayong gabi. Maraming salamat po. Bye-bye.